ang paghahanda ng matatalinong tao para sa kamatayan. Srimad Bhagavatam 2.3.1. Sinabi ni Sri Sukadev Goswami, "O Maharaj Pariksit, yamang ikaw ay nagtanong sa akin tungkol sa tungkulin ng isang matalinong tao na nasa hangganan na ng kamatayan, ay aking sinasagot ang iyong katanungan. Paliwanag, sa lipunan ng tao sa mundo, may milyon-milyon at bilyong-bilyong kalalakihan at kababaihan, at halos lahat sa kanila ay kulang sa katalinuhan sapagkat kakaunti lamang ang kanilang kaalaman tungkol sa espiritual na kaluluwa. Halos lahat ay may maling pagkakaunawa sa buhay, sapagkat kinikilala nila ang kanilang sarili bilang ang pisikal at mental, material na katawan, na sa katotohanan ay hindi sila iyon. Maaring sila ay nasa mataas o mababang kalagayan ayon sa pananaw ng lipunan. Ngunit dapat malaman ng tiyak na hanggat hindi nagtatanong ang isang tao tungkol sa kanyang tunay na sarili na lampas sa katawan at isipan, ang lahat ng kanyang gawain sa buhay ng tao ay ganap na kabiguan. Dahil dito, mula sa libu-libong tao, iilan lamang ang nagtatanong tungkol sa kanilang espiritual na pagkatao at kumukonsulta sa mga ipinahayag sa kasulatan tulad ng Vedanta Sutra, Bhagavad Gita at Srimad Bhagavatam. Ngunit kahit pa magbasa at makinig ang isang tao sa mga banal na kasulatang ito, kung wala siyang ugnayan sa isang ganap na naliwanagan o natanto na gurong espiritual, hindi pa rin niya tunay na mauunawaan ang likas na kalagayan ng sarili. At mula sa libo-libo at daang-daang libong tao, iilan lamang ang nakakakilala kung sino talaga si Panginoong Krishna. Sa Chaitanya Charitamrita Madhya 20:122 hanggang 123, sinabi na si Panginoong Krishna dahil sa kanyang walang kondisyong awa ay inihanda ang mga kasulatang Vedic sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao bilang Vyasadeva upang mabasa ng uri ng taong matalino sa isang lipunang halos ganap nang nakalimot sa tunay na ugnayan nito kay Krishna. Kahit ang ganitong uri ng matatalinong tao ay maaari pa rin maging makalimutin sa kanyang ugnayan sa Panginoon. Sa makatuwid, ang buong proseso ng Bhakti Yoga ay ang muling pagbuhay ng nawalang ugnayang ito. Ang muling pagkabuhay na ito ay posible lamang sa anyo ng buhay na tao na nakukuha matapos ang evolusyong siklo ng 8,400,000 uri ng buhay. Ang uri ng tao matalino ay dapat seryosong pahalagahan ang pambihirang pagkakataong ito. Hindi lahat ng tao ay matalino, kaya't ang kahalagahan ng buhay ng tao ay hindi laging nauunawaan. Dahil dito, ginamit dito ang salitang manisinam, na ang ibig sabihin ay mapag-isip o maalalahanin. Ang isang manisinam o mapag-isip, ang isang maalalahanin o mapag-isip na tao tulad ni Maharaj Pariksit ay dapat kumapit sa malalotos na paanan ni Panginoong Krishna at ganap na italaga ang kanyang sarili sa mapagmahal na paglilingkod, pakikinig, pag-awit at iba pa sa banal na pangalan at mga libangan ng Panginoon. Napawang Hari Katamrita, ang nektar ng mga salaysay tungkol sa hari. Ang ganitong gawain ay lalo pang inirerekomenda kapag ang isang tao ay naghahanda para sa kamatayan. Haribol.